O ready na ba lahat? O Luis Trong Laway, pasok! Buhay ang kakapal ng muka, harap-harapan tayong winawalang hiya. Nagpapanggap silang lahat na marangal, marangal na nagbibihis, formal na kriminal. Wow. Sa mga politika na tiwala, yari din barubal. Nandito na yung pinakamagtago ka. Kung isa ka sa kanila, hamalas ka. Pag nakita ka niya, hayari kang talaga. Yung mga politikong di parehas sa bansang Pilipinas, pinipilas ng pinakamaangas nating bida na si Ben Barubal. O bago natin umpisan, crowd control muna. Yan, diyan kayo magaling sa crowd control, mga walang ya. Buti pa yung crowd na kokontrol nyo pero hindi nyo makontrol-control yung baha. Biruin mo yung flood control, hindi makita. Pero yung crowd control, malayo palang kitang-kita na. Basta talaga magnanakaw, protektado nila. Sigurado ako pakanana naman yan ni Remulla. Kapatid ni Boying alias Boy Barricada. Yan yung crowd control, walang budget pero may nagawa. Yung flood control, trillion yung budget pero walang makita. O mapunta na tayo dito kay Laway. May rabies pa yata to, dapat to kinukulong sa bahay. Kala mo asong ulul sa sobrang sinungaling naglalaway. Nilampaso ni Atty. Sheila, nilamon ng buhay. Eto sana unang tamaan pagpasok ng bagyong Inday. Sa atin pong mga kagalang-galang na Senator Judges, mga minamahal na kababayan, Kita mo? Intro mo pa lang high blood din na sa'yo mga tao. Anong minamahal pinagsasabi mo? Hoy, pwede ba wag mo kaming tawaging minamahal? Kinikilabutan kami sa'yo. Wala kang ibang minahal kundi yung speaker mo. Hindi kami nagmamahal ng magnanakaw, saka nakakadiri yung laway mo. Tingnan mo yung laway mo, nakakadiri, grabe. Ang tanda-tanda mo na may gatas ka pa sa labi. Sa lahat ng gatas, yan yung marumi. sa loob ng bulwagan Wow! o sa labas man, Ang bait ni laway ah. mga nakatutok sa telebisyon, Ganda ng script ah. sa cellphone o sa radyo, Nice! saang sulok man ng mundo, kayo naroroon. Galing magsalita, kala mo di magnanakaw ah. Maraming Pilipino ang nagtatanong ngayon. Talagang maraming Pilipino ang nagtatanong ngayon. Yung karumal-dumal na nakawan sa flood control, nasa na ngayon? Mga kampon kayo ng demonyo, hindi ko makita yung logic doon. Isinangtabi nyo yung blue ribbon na trilyon ng nakawan tapos pinalitan nyo ng impeachment na 125 million. Ikinulong nyo si Senator Marcoleta para maipasok nyo yung impeachment ni VP. Hininto nyo yung blue ribbon para matakpan yung flood control anomaly. Hindi ba obvious na iniisa-isa nila yung minority? Kasi lahat ng majority member ng BBM robbery. Tapos yung utang ng Pilipinas, pinapalo nyo ng 18.5 trillion tapos walang project. Kung walang project, saan nyo dinala yung budget? Tapos sa 2027, may bago na naman silang target. Yung pangungutang sa ibang bansa, ginawa na nilang racket. Sa panahon ni President Bongbong Marcos, sa panahon ni Speaker Martin Romualdez, correct me if I'm wrong, bumaha at bumagyo ng biyaya dito sa ikalawang distrito ng ating lalawigan. Sa panahon ng bangag na si Bongbong Marcos, sa panahon ng demonyong si Martin Romualdez, correct me if I'm wrong, but I'm sure I'm right, bumaha at bumagyo ng biyaya sa bahay mo. Walang yakang laway ka, idadamay mo pa yung distrito mo sa kalokohan. Sinungaling ka talaga, yung distrito mo, kinikengkoy mo na naman. Bumaha sa kabumagyo ng biyaya. Tinanong ko yung distrito mo, wala daw ganyan. Kung bumaha man at bumagyo ng biyaya, sa bahay mo lang. Bakit mahalaga ang paglilitis na ito? Bakit? Ano ang kaugnayan nito sa buhay ng ordinaryong Pilipino? Ano? Lubos po naming nauunawaan ang mga tanong na yan. Sa katunayan, may isang driver na nagtatanong, paano sasapat ang kita sa pasada upang mapakain niya ang kanyang pamilya? Lul! Sinungaling ka, Luistro. Yung driver na sinasabi mo in-interview sa teleradyo. Ang nirereklamo niya yung bangag na amo mo tapos ipapasa mo. Galit na galit sa inyo, halos isumpa kayo.
Dismayado ang ilang jeepney driver sa pagsuspindi ni Pangulong Marcos Jr. sa dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan na sisimulan sanang ipatupad bukas. Tingnan mo, opening statement mo palang niloloko mo na yung mga tao. Nagtatanong yung driver, hindi lang nagtatanong, galit na galit sa inyo. Kung may nagpapahirap sa mga Pilipino, kayo yun ang amo mo sa kayong pinakamamahal na speaker mo. Speaker of the people, the best Speaker of the Philippine Congress, pinakamalakas na palakpakan sigawan, Speaker Martin Romualdez! Grabe naman talaga sumipsip to. Hoy, kakasigaw mo ng best, halos mapatid na yung litid mo. Tingnan mo yung speaker mo, kilig na kilig, kakahimod mo. Ang galing mo daw humimod, sigurado ako hindi bababa ng 5 maleta to. O, tuloy na natin. Luis Trong Laway, pasok. May isang OFW na nagtatanong, Ano daw? hanggang kailan kailangan lumayo upang mapaaral niya ang kanyang mga anak? Sinungaling ka talagang laway ka. Sinungaling ka na nakakadiri ka pa. Bukod sa nakakadiri, nakakagigil ka pa. Sa sobrang sinungaling mo, yung bunganga mo, first day trial palang bumubula na. Kanina driver yung nagtanong, ngayon OFW na. Ang sabihin mo, ang tinatanong nila, yung maleta, saan mo dinala? Hindi mo lang nagets yung tinatanong nila, baka tinatanong nila kung nakailang maleta ka. Buti nga tinanong ka lang kung iba-iba yan, sinakal ka pa. Uutuin mo pa kami, anong tingin mo sa amin, bata? Miski nga bata, alam na niloloko mo siya. Tapos sasabihin mo, tinanong ka ng OFW, hindi kami naniniwala. Malamang lahat ng OFW, hinahunting ka na. Biruin mo mga OFW na lang bumubuhay sa bansa. Tapos niloloko mo pa. Kung hindi dahil sa mga OFW, wala na, finish na. Pati mga OFW, gagamitin mo pa sa script mong laway ka. Dapat sumama ka kay Claire Castro para maranasan mo kung paano paulanan ng mura sa Canada. Grabe ka, Claire, nakakahiya ka. Biruin mo, salubungin kayo ng protesta. Kasama niya pa yung boss niyang ginawang tagapayong sa Canada. Ang kakapal ng muka. Dati sa Pilipinas, yung Canada nagpadala ng basura. Ngayon, mismong basura yung nagpunta sa Canada. Kung nagtatanong yung mga OFW, ang tinutukoy kayo. Eh halos lahat ng OFW nga galit sa inyo. Mulat na yung mga tao. Hindi na uubray ang mind conditioning mo. Higit sa lahat yung laway mo, punasan mo. Ang pinag-uusapan nila sa impeachment trial, 125 million. Habang ang issue ng maletagang, trilyon. Lahat ng ninakaw nyo sa bayan, hindi namin nakakalimutan yun. Iisa-isahin natin. Sasampalin natin ang katotohanan sa Senado yung naglalaway dun. 241 billion 2025 illegal insertion sa GAA. 117 million PDIC, pondo para sa proteksyon ng depositor sa bangko, ginamit na rin sa napunta. 500 billion flood control budget, tapos ghost project kaya mas lalong bumaha. 89 billion para sa PhilHealth, pondo para sa kalusugan ng Pilipino, kinuha tapos inilipat sa iba. 62 billion sa land bank, pondo ng bangko para sa pagpapaunlad ng mamamayan, ginamit sa iba. 250 billion Maharlika funds, pondo ng bayan na dapat para sa kaunlaran, pero walang malinaw na resulta. 62 billion sa DBP, pondo para sa pagpapaunlad ng bansa, kinuha. 129 billion gold reserve ng bansa, binenta. 62.5 billion GSIS funds, nasa na. Saka yung 14.3 billion small town lottery prize fund, nasa na. Tapos uutuin mo yung mga Pilipino sa impeachment na 125 million, loka-loka ka ba? Kaya sa opening speech pa lang nilamong ka na ng buhay ni Atty. Sheila. Ma'am Claire, kumusta? Pwede mong sabihan yung president natin? Bakit patuloy na imbestigahan ang flood control? Ang flood control, ibalik ang pera. Binibilin nyo na lahat ng mga congressman, mga senador, at ang mga justice system. Mahiya naman kayo! Mahiya kayo sa pera ng bayan! Ayan, si Claire Castro!
Because you're a liar! Ma'am, you're a traitor! Singganana, you are a thief! Tama na po, singganano kagwapa sa inyo. Birutan niyo ang kwarta sa Pilipino, ibalik niyo. Kaluoy ang mga Pilipino. Inaubos na ninyo ang kwarta sa flood control. Please bring the money to the Filipino people. We have a big Nagpatulong ng flood pulis si control Castro. projects. Nagpatulong ng ano, Okay. nagpatulong. Kaluoy ang mga Pilipino. Shame on you, Claire Inaubos ninyo ang kwarta sa flood control. Shame on you, anti-Claire, anti-Claire. Please bring the money to the Filipino people. We have a big flood control projects come right now. Kapal ng mukha! Oh, come on! Harassing? Look what you did in the Philippines! Pero tandaan, bawat gabi may umagang naghihintay. Hindi kayang ikadena ang katotohanang nabubuhay. Kapag sabay-sabay ang tinig kahit padera'y gumuguho, ang katahimikan ay napapalitan ng sigaw ng pagbabago. Si Aling Rosa tindera sa gilid ng isang kalsada. Barya ang kinikita buong gabi hanggang umaga. May anak na nangangarap maging guro balang araw, pero kulang ang baon, kulang pa sa pang-araw-araw. Si Mang Tonyo, construction worker sa ugong. Bitbit ang simento pero tagpi-tagpi ang bubong. Ng sariling bahay di maayos, so kanino siya aasa? Buwis na binabayad, buhaya lang nagpasasa. Si Mamberto, tagaktak ang pawis na mamasada. Bilad sa araw basta malamlan lang ang pitaka. At may mauwing hapunan sa anak na nag-aaral. Nagtitiis kumayod upang may bigas pantakal. Bawat gabi may umagang naghihintay. Hindi kayang ikadena ang katotohanang nabubuhay. Kapag sabay-sabay ang tinig kahit padera'y gumuguho, ang katahimikan ay napapalitan ng sigaw ng pagbabago. Sa ospital may batang pobreng naghihintay ng lunas. Sabang ang oras ay tila unti-unting kumakalas. Sa paaralan may silid na merong butas ang bubong. Sabay dun sa kongreso may bagong proyektong umuugong. May magsasakang pawis ang pinandidilig sa lupa. Pagdating ng anihan, ba't kapos pa rin ang kita? Naghihintay sa tahanan ng asawang may sakit. Habang buhaya sa gobyerno ay tila nakapikit. Madaling araw si Merlito nasa gilid ng tulay. Kape ang almusal habang naghahanda sa pag-apply. At kada ikot ng gulong na sinakyan niya'y umaasa matanggap sa trabaho at makatulong sa ina. Tandaan, bawat gabi may umagang naghihintay. Hindi kayang ikadena ang katotohanang nabubuhay. Kapag sabay-sabay ang tinig kahit padera'y gumuguho, ang katahimikan ay napapalitan ng sigaw ng pagbabago. Alas 4 ng umaga nagising si Aling Nena. Mainit na tubig lamang ang kape niya sa lamesa. Tahimik sa kusina, nag-iisip kung paano pagkakasyahin barya hanggang sa susunod na sweldo. Sa kalsada may batang nagtitinda ng sampagita. Hawak-hawak ang tinda na kaya pakpa ang paa. Halos makipagpatintero sa ilang sasakyan. At upang mapunan lamang sikmura na kumakalam. Hindi nagtatapos ang kwento sa isang tugma. Bawat tanong ay may sagot at pagkakataon na
Sa bawat tapat na kilos may pag-asa pang mabuo. Pangarap na inaasang bayan natin mabago. Tandaan, bawat gabi may umagang naghihintay. Hindi kayang ikadena ang katotohanang nabubuhay. Kapag sabay-sabay ang tinig kahit padera'y gumuguho, ang katahimikan ay napapalitan ng sigaw ng pagbabago. Pero tandaan, bawat gabi may umagang naghihintay. Hindi kayang ikadena ang katotohanang nabubuhay. Kapag sabay-sabay ang tinig kahit padera'y gumuguho, ang katahimikan ay napapalitan ng sigaw ng pagbabago. Tandaan, bawat gabi may umagang naghihintay. Hindi kayang ikadena ang katotohanang nabubuhay. Kapag sabay-sabay ang tinig kahit padera'y gumuguho, ang katahimikan ay napapalitan ng sigaw ng pagbabago.